Tayo natin dumlangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos sa banal sa iyong pangalan na aming pinakamamala, pinismaran. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sa pagkakataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo, malapay Noah. Mapuna sa pandalangin ng aming giniganap, may namalabanglis sa Will Estrada, Almeda. Ay po maminamal na mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran, sama kami ng supo sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa Panginoon. Huwag mo naman namin nagpagkasala ko yung puso nagsisisi sa oras ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga salita, malapay Panginoon. Ang sa pag-aaral ng mga salita, lagsan mo yung salita patabang lingkod sa ganang akin, wala po magagawa, basahan lamang, ay gabok lamang sarapan. Ngunit gamitin mo dalawang papapalang espiritual, sa pumamilaw kapatid sa dako ito, lalong ang pumaminaman ng mga bisita. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, demonyong antok, we commit us out, and the mighty of Jesus cast out, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. God is good, amen. At yan po mga minamahal ay dahilan kung bakit, despite napakainit mga minamahal, talagang tayo pa ay nandito. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal, may katotohanan ng sinasabi ng ating pong mga pastor, maging sa ating pong mga ibang ating mga beloved order preacher, our beloved preachers, mga minamahal. Amen. Na kung mainit ngayon, bumibigay ka na, lalong mas mainit doon sa impyerno. Amen. Kaya wag na nating abutin yung sa impyerno mga minamahal. Habang nandito tayo, tiisin natin lahat ang mga bagay na ating dapat tiisin. Amen. At ating hakbangin ang tungo sa ating pumakanya-kanyang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal sa kapitulutan ng ating beloved order preacher, ako bumabati sa magandang hapon sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At sa ating pong Sunday General Worship natin, every Sunday po yan, mga minamahal. At tayo po'y pinanguna po natin pong ginagamit ng Malabangis sa Will Estrada, Almeda. Kanilang mga anak, ating talagang pinangangasiwan po nila, mga minamahal, ang buong Jesus Miracle Crusade. Grabe, ang Diyos ay napakabuti, kaya naabot tayo hanggang sa dakong ito ng San Carlos City. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will Estrada, Almeda. Ganoon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Walang matutulog mga minamahal. Amen. Amen. Ang matutulog, mag-check ako from time to time. Dapat hindi ko nakikitang nakatingala ang Kristiyano doon sa Kesame. Nakatingalang ka doon, pala, tulog na. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Napakahalaga ng salita ng Diyos, ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Kaya po dapat ready na ang ating pong mga kapatid. At ating basahin ang ating unang talata dito sa Aklat ng Awit. Book of Psalms, chapter 22, verses 1 and 2. Aklat po ng mga awit, Kabanatay 22, talatay 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? O Diyos ko, ako'y humihiyaw sa araw, ngunit hindi ka sumasagot, at sa gabi at hindi ako tahimik. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Praise the Lord. Yung palakpak na malakas, praise the Lord. Amen. Alam po niyo mga minamahal, if you feel not worshiping, you worship. Amen. Kung ang pakiramdam mo hindi ayaw mo magpuri, lalo ka magpuri. Amen. Kung ang pakiramdam mo mga minamahal ay wala kang samod na makinig ng salita ng Diyos, lalo kang makinig dahil yan ay gawa ng kaaway na kailangan labanan mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
ating pangmagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, the unexplored journey. Alam po niyo, mga minamahal, pag sinabing unexplored, no one has ever been there. Pag sinabi nating unexplored, wala pang nakakaalam ano ang ating dadatnan doon sa ating paglalakbay tungo sa ating kaligtasan. For example, we know that one day Jesus will come. Amen? Amen? Darating siya sa pamamagitan ng isang sigaw. Kaya kinakailangan, sabi ng mga pastor, dapat Miyerkules, Biyernes, mag-overnight at Linggo, dadalo. Bakit, mga minamahal? Sapagkat bilang paghanda sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, hindi dapat nagpapabaya. So, but the thing is, how can we really so sure anong dadatnan natin doon? Paano kung pagdating natin doon, mga minamahal, ay talagang nandyan pala mga gadambuhalang mga problema na talagang some of us might think, ay, ayoko na. Amen? Paano kung sa ating pong paglalakbay na yan, nakita na natin sa dulo na mayroong Kanaan o the kingdom of heaven, but mayroong nakaharang pala ng wall of Jericho na kinakailangan gibain para tayo ay makapunta doon. Amen? What if isang araw, mga minamahal, habang tayo naglalakbay, we do not expect a Goliath of problems na haharang pala sa atin. Ang mahal mo sa buhay, nandiyan nag-aagaw buhay, pero kinakailangan mo pa rin dumaro. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Time is coming that fears, doubts, anxieties, worries, dumarating ang mga bagay na yan, mga minamahal, that most of the time nagre-resulta sa pag-backslide ng isang Kristiyano. And talagang mga bagay na talagang hindi natin, akala natin kayang-kaya natin, pero sa bandang dulo bumibigay din pala tayo. Kaya nga sinasabi pa natin ng Biblia, huwag mong isipin na ikaw ay nakatayo, baka ikaw ay mabuwal. Lahat po na nakaunawa dyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabi, mga minamahal, huwag mong isipin na ikaw ay nakatayo, huwag mong isipin na ikaw ay malakas, huwag mong isipin na ikaw ay, sabi na, something to be admired. Amen? Amen? Dahil isang araw, baka ikaw ay mabuwal. Kaya ang sinasabi ng Biblia, mga sa bawat araw, ating nasain na madama natin parati ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat araw, hindi lulubog ang araw na yan na hindi mo pasasalamatan at hingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Amen. Sa paggising mo sa umaga, hindi ka babangon at pupunta sa iyong gagawin mga trabaho nang hindi mo napapasalamatan ng Diyos sa pag-iingat sa iyo sa buong magdamag, pagbibigay sa iyo ng buhay muli ng kalakasan upang maganap mo ang gampanin mo sa araw na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang mahirap dito, mga minamahal, kung talagang titignan natin, si Haring David, habang siya'y naghihintay, nakaisip siya sa bagay na talagang kaniyang problema. Ang sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me? Dumarating ang oras, mga minamahal, na nanalangin tayo sa Diyos, hindi natin maramdaman ang tugon ng mahal na Panginoon. Amen? Dumarating ang bagay, mga minamahal, umiiyak ka na lang sa mahal na Panginoon, hindi mo pa rin maramdaman ang ating mahal na Panginoon. Seems. Amen? Pero pagkatandaan niyo, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag dumarating ang bagay na yan, during like the life of David, mga minamahal, na wala man lang comment in all things that is happening in our lives, wala man lang tugon. Amen? Wala man lang Diyos na parang seems so, nandiyan mga minamahal, napakalayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? At naisip mong mag-isa ka na lang. Tatagal ka pa kaya doon sa sinasabing unexplored journey. Noong time na yan, mga minamahal, noong ang mga iglesia, mga Israelita, sila mga minamahal ay nag-journey, mga minamahal. Mawala lang ng kaunti si Moses. Pumapalag na sila. Sinasabi nila, may karoon lang ng problema. Sinasabi nila, ay, balik mo na kami doon sa Egypto.
Moses, papatayin lang ba kami ng Diyos dito sa ilang? Ginaganon nila mga minamahal. Bakit? Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Never nila inisip na ang Diyos ay nandoon na kanya. Sabi siya, I will never leave you nor forsake you. Never nila na inisip mga minamahal na ang Diyos mawala na lahat ng mga bagay na talagang kanyang aalisin lahat yan. Mapag-ingatan lamang niya ang kanyang mga anak. Amen? Nakalimutan nila mga minamahal na habang nandun sila sa Egypto, mga minamahal, maging ang hibig ng bawat isa. Ang sabi ng talata, naririnig ng ating mahal na Panginoon doon sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Pero ang tanong, brother, sa totoo lang, ipanalangin naman ako ng panalangin, pero parang napakalayo ng Diyos. Nandiyan na talaga nga, dalo naman ako ng dalo, pero parang walang nangyayari sa buhay ko. Amen? And then, pagdating mo sa banal na gawain, sasabihin ng mga ngaral, sasabihin niya, God loves you. God is in control. Sasabihin ng mga ngaral, mga minamahal, God knows what is best for you. Amen. Kaya kung minsan ng mga tao nagtatanong, Lord, habang ako'y naglilingkod, ito nagkakaproblema ang aking mahal na buhay, sa buhay. Ang ilan, sabi na ng ilan, drug addict, yung aking anak, yung aking asawa, binubugbog ako dahil sa pagdalo ko sa banal na gawain. Amen. Inom ng inom, irresponsable, hindi kami mabigyan ng magandang buhay. Is this your best for me? Ito ba yung sinasabi mo, mahal na Panginoon, that you know what is best for me? Pero bakit ganito ang aking buhay? Amen. Kung minsan napapatanong ang mga anak ng Diyos, mahal na Panginoon, bakit ako may karamdaman? Dumadalo naman ako. Amen. Is this your best for me? Bakit ako may utang? Bakit ako may problema ngayon? Is this your best for me? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Ang sinasabi ng talata, in our unexplored journey, our compass. Kapag hindi natin alam kung saan tayo pupunta, ang numero 1 compass natin. Ano yung, alam niyo compass, mga minamahal? Yung compass na yan, walang itinuturong iba yan, kundi ang north. Amen? Kaya nga mayroon tayong tinatawag na North Star. Amen. Pag sinabing North Star, mga minamahal, yan, punta-punta yan. Maski na saan ka umipot, nandoon yung North, mga minamahal. Pero, gaano ba kalayo? Ilang degrees ba? So, ang sabi niyan, in our unexplored journey, our compass is faith. Ang tangi nating compass na magagamit ay ang ating pananampalataya. Lahat po ng nananampalataya sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, at unang ako'y bagong-bago pa sa mahal na Panginoon. Isang pangangaral ang narinig ko. Isang Kristiyano, mga minamahal, taga-bundok, at talagang grabe nung kanyang narinig ang pangangaral sa salita ng Diyos. Grabing na-touch siya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Talagang sabi niya, manampalataya ka. Napakahalaga na ikaw ay magpuri sa oras ng kabagabagan, tumawag ka sa Diyos. Amen. Sabi, nung siya matapos ang banal na gawain, ginabi dahil akit pa ng bundok. Habang siya naglalakad dahil madilim, sabi ng preacher, habang ako'y naglalakad para ako'y pag-ingatan ng Diyos, kakanta ako, magpupuri ako. Lahat po ng gumagawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kapag may problema ka, ang numero 1 ginagawa ng Kristiyano, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi pumupunta sa Bombay. Hindi kumukunsan sa nag-aaborido. Ang dapat ginagawa ang una ng Kristiyano, nagpupuri sa Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang naglalakad mga minamahal, kaliwat kanan bangin, dahil wala siyang ilaw. Amen. I live for Jesus day after day. Nadulas! Sa kanyang pagdulas, mga minamahal, nakakapit siya sa bandang dulo, mga minamahal, na sa isang damo. Ang sabi niya, sabi ng preacher, kapag ako'y nasa kapahamakan, tatawag ako
sa aking Diyos na buhay. Lahat ng gumagawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kailan, Pumbay ang tinatawagan kapag may problema sa utang. Amen? Ang ilan, ang pinupuruan ginagawa nila mga minamahal, taken for granted ang Diyos. Kaya ko to, kaya ko to. Nakakalimutan nilang tumawag sa mahal na Panginoon. Amen? Pero itong taong ito, habang siya mga minamahal ay nasa gitna ng kapahamakan, ay talagang nandun ang kanyang pananampalataya. Sa narinig niya doon sa preacher, magkagay na sa kapahamakan, tumawag ka sa Diyos. At ang Diyos ay tutugon sa iyo. So ang sabi niya, Lord, Diyos ko, tulungan mo ako. Amen. Sa gitna ng bundok, madilim. Amen. Pero tinugon siya na mahal na Panginoon. Meron siyang naririnig. Nakita niyo mga minamahal sa umaga. Sa umaga, meron tayo, pagkagising niyo pa lang, parang kumakanta na kayo. Lahat ng nakaka-experience yan, sumigaw ng praise the Lord. Oh, kagigising mo pa lang, parang ang dami mo ng kantang nakanta. Bakit? Nangungusap ang banal na Espiritu sa iyo. Bagamat ikaw ay tulog ang pisikal mong pangangatawan, ang Espiritu mo nagpupuri na sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That happened to our beloved brother. Habang siya po mga minamahal, wala nandun sa kadiliman, kinausap niya, mahal na Panginoon, Diyos ko, tulungan mo ako. Mayroon siyang naulinigang tinig. Sabi ng kanyang tinig, bumitaw ka. Amen? Sabi nung isip ng brother, hulog na nga ako, pabibitawin mo pa ako. Amen? Lord, tulungan mo ako. Tumagan mo naman. Sabi ng tinig, bumitaw ka. Amen. Amen. At ang nangyari, mga minamahal, anong ginawa ng mga ibang mga tao? Dahil sa gusto nila, mga minamahal, ay iangat sila, mayroong lubid na bababa at sila hihilain. Yan ang tao. Amen. Pero sabi ng mga Panginoon, minamahal, bumitaw ka. Kung totoong nananampalataya ka, walang takot kang bibitaw. Dahil ang Diyos ang nagbanggit sa iyo ng bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ginagawa ng ilang mga Kristiyano na hindi tunay na Kristiyano? Sasabihin nila, wala bang ibang mga Diyos dyan? Naghahanap ng iba. Dahil ang gusto nilang sabihin at marinig ay yung bagay na gusto nilang mangyari. Nabasa nila sa libro, napanood nila sa telenovela. Amen? Pero ang kaparaanan ng Diyos ay hindi kaparaanan ng tao. Amen? Ang kailangan mo, magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating basahin sa Zacarias, Kabanata 4, talatay 6. Amen. Ganito po ang pagkasabi, nang magkagayoy siya'y sumagot at nagsalita sa akin, na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, sa bawat problema na ating kinakaharap, habang tayo naglalakbay, ating tinutungo ang ating kanya-kanyang kaligtasan, numero 1 nating pakakaintindihan, mga minamahal at tatandaan. Sabi diyan, magkagayoy sumagot, nagsalita sa akin, nagsabi ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng kalakasan. Amen? Amen. Yung kalutasan ng problema mo ay hindi dahil sa ikaw ay malakas, matalino, ikaw ang top-notcher, ikaw ang pinaka-profesor, ikaw ang mayor, ikaw ang presidente, ikaw ang very di ba? Influential person. Hindi yon, mga minamahal. Hindi sa kalakasan. Amen. Sabi niya, kalakasan ni ng kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Some of us, we prepare ourselves. Kailangan kong unahin ang aking pag-aaral para ako'y naka-ready. Hindi ko sinasabing masama mag-aaral, mga minamahal. Amen. Pero ang sinasabi natin, mga minamahal,
habang ikaw ay nag-aaral, dapat kasama mo pa rin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng ilan, mga minamahal, kailangan kong magtrabaho para pagandaan ko ang aking future. Hindi ko sinabing masama ang magtrabaho. Pero ang sinasabi natin, habang nagtatrabaho ka, huwag mong kalimutan kasama dapat ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang ilan, mga minamahal, pagdating ng kanilang trabaho, talagang hinihipo, tumatakas sila. Nakita niyo yung mga patutuo, mga minamahal? Sabi ng kaating mga kapatid, kapag hindi niyo ko padalawin ng linggo o Miyerkules, alis na lang ako. Magaling siya. Sabi ng kanyang amo, mga minamahal, sige, dumalo ka na lang. Pero balik ka, kailangan huwag ka lang lumayas, huwag ka lang mag-resign dahil mahalaga ka dito sa kumpanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pinanghahawakan ng pananampalataya, mga minamahal. Hindi pa sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Amen. Pag sinabing espiritu, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos, dapat ang ating parating pinanghahawakan. Anumang problema na mayroon tayo, mga minamahal na kapatid, anumang pangarap mayroon tayo, hindi sa kalakasan, hindi sa kapangyarihan, kundi sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang problema, maraming Kristiyano ang marites. Gusto lahat alam. Amen. Sa totoo lang. Kaya, pag mayroong naglilingkod, biglang nagkaroon ng problema, anong tanong agad? Bakit mahal na Panginoon? Gusto malaman ang rason. Amen. Di ba? Gusto natin lahat ng bagay dapat may eksplanasyon sa isang Kristiyano, mga minama. Kaya sila'y napapahamak. Kapag ikaw ay nagkaroon ng talagang dagok sa buhay, anong parating tinatanong ng Kristiyano? Bakit mahal na Panginoon? Kailangan ba mag-explain ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa ating buhay? Lahat magsabing amen. Sa totoo lang, kailangan ba mag-explain ng Diyos sa lahat ng nangyayaring dagok sa iyong buhay? Hindi mo ba kayang pagtiwalaan ang kapangyarihan ng Diyos? Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Lahat ng prinsipe at prinsesa na mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating Diyos na buhay. Kung ikaw ay prinsesa at prinsipe ng ating mahal na Panginoong, ating Diyos, ang ating Ama na hari, mga minamahal, sa palagay mo, pababayaan ka ng Diyos na mapahamak? Sabi nga ng mga minamahal, sino mang lahi o sino mang tao na pupuksa sa iyo o kakalaban sa iyo, ako ang kanilang kalaban. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tapos akala mo, pinababayaan ka ng mahal na Panginoon, nandun ang takot mo. Amen. Because we are the apple of the eye. Sabi ng talata, mga minamahal, tayo'y paborito ng ating mahal na Panginoon. Sa palagay ba ninyo, kung tayo nga mga minamahal, na yung mga anak natin, ayaw natin padapuan ng lamok, tayo mga makasalanan, amen? Di lalo na yung ating tatay sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, amen? Ibig sabihin lang, mga minamahal, huwag mong tanungin ang Diyos kung bakit at huwag siyang i-require ng explanation sa bawat nangyayari sa iyong buhay. Ang sinasabi niya, pagtiwalaan mo ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Aklat ng Juan, kabanata 21, talata 20 hanggang 23. Tingnan niyo kung paano, gaano ka marites ang mga Kristiyano kung minsan, mga minamahal. Gusto alam lahat. Kylie. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 21, ang talata po ay 20 hanggang 23. 20 hanggang 23. Ito pong sinasabi, si Pedro, paglingon, ay nakita yung alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod, na siya ring humilig sa kanyang dibdib sa paghapon. At nagsabi, Panginoon, sino ang sa iyo'y makakanulo? 21. Pagkakita nga ni Pedro sa kanya ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito? 22, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya manatili hanggang sa akong pumarito, ay ano nga sa inyo? Sumusunod ka sa akin. 23, kumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid ng
ang alagad na iyon na hindi mamamatay. Gayon hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong siya manatili hanggang sa ako'y pumaparito, ay ano nga sa iyo? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa at nakarinig ng ating binasa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Ang sabi niyan, then Peter, turning about, saith the disciple whom Jesus loved, following, which also leaned on his breast at supper. Ito si Juan, mga minamahal. John the beloved, kung paano niya itawag sa kanyang sarili, mga minamahal. Sabi niyan, which he that betrayeth thee. Sino ang magkakanulo sa iyo? Peter, seeing him, saith unto Jesus, Lord, and what shall be this man do? Anong gagawin nito? Tinan po mga minamahal. Gusto ni Pedro, alam niya lahat ang nangyayari. Gusto niya paglabas niya, ano daw? Maraming Kristiyano nagtatanong dyan. Paglabas ng patapos ng meeting, ano daw? Ano daw? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung minsan, kapag yung Kristiyano rin, siyempre, bida-bida. Kaya lahat gusto malaman kung paanong rason, kung bakit nangyayari yan. Magpapasting daw tayo. Ano daw? Bakit? Kailangan alam, bakit ako temperat? No, minamahal, di ba natin kayang pagtiwalaan ang programa ng Diyos? Amen? Amen? Dito sa talatang ito, mga minamahal, nung sinabi ng mahal na Panginoon sa kanya, kung sabihin kong siya'y mabubuhay hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Tignan niya na. Ibig bang sabihin ito, mga minamahal, masungit ang Diyos? Hindi po masungit ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sinasabi lang niya, mga minamahal, huwag mong problemahin ang mga bagay na dapat hindi mo pinoproblema. Amen? Huwag mong paglaanan ng oras, aburido, anxieties, problems and worries, yung mga bagay na hindi mo dapat pinoproblema. Lahat yan, ibigay mo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya lang mga minamahal, kung minsan pinipilit natin dapat may eksplanasyon. Bakit ako'y nagpupuri? Pero bakit may sakit pa rin yung anak ko? Mahal na Panginoon, bakit? Huwag mong problemahin yan. Amen. Magtiwala ka sa programa ng ating mahal na Panginoon. Magtiwala ka sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Mayroon siyang gustong ituro sa iyo. Tandaan niyo mga minamahal, ang mga anak ng Diyos mula sa Ehipto hanggang sa Kanaan, ilang araw dapat mga minamahal? Kung titignan niyo mga minamahal, hindi naabutin ng isang buwan. 4 days. Ang sabi niyo, in some verses, may mga 6, may 12. Amen? Pero bakit sila nabot ng 40 years? Dahil habang sila naglalakad, nakikita ng Diyos ang tigas ng kanilang ulo. Ang kanilang puso hindi may bigay ang 100% pananampalataya sa Diyos na naglabas sa kanila doon sa pagkaalipin, patungos doon sa kaligtasan sana. Pero hindi nila kayang panghawakan ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya ano nangyari? Yung napakakonting panahon sana, umabot ng 40 years. Gusto mong mangyaring diretsyo ang kinaroroonan mo ngayon, mga minamahal? Nakakaproblema ka, hindi pamasahe, problema mo, bigas, problema mo, sakit na makaramdam mo, nandiyan ka pa rin, halala! Magpatuloy kang magduda sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pero kung pagod ka na dyan, iwanan mo ng pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala ka at manampalataya sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Anong sinabi ng Biblia, mga minamahal? Aklat ng Job, Kylie. Aklat ng Job, ang kabanata 13, talata ay 15. Anong sabi ng ating mahal na kapatid na si Job? Amen? Praise the Lord. Lahat po muna nang hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Job, Kapitulo 13, ang talata po ay 15. Ganito po rin sasabi, bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya. Gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo si Job, ha? Ang sabi niya, mga minamahal,
though he slay me. Bakit mga minamahal? Kasi mantagin niyo ba naman na walang kanyang kayamanan lahat, na maubos ang kanyang mahal na anak. Amen. Lahat ng kanyang ari-arian na wala, mga minamahal. Tapos nagkaroon pa siya ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Amen. Amen. Grabe. Tapos yung sanang kay sa isang sweetheart niya, na sana ay talagang makakasama sana niya, siya pa nagsabi, Job, itakwil mo na yung Diyos mo. Amen. Amen. Sa totoo lang, yun ang napakasakit, mga binamahal. Yung inaasahan mong makakasama mo, siya pa magsasabi na siyang magkasama, takwil mo Diyos mo. Pero sabi ng Job, mga minamahal, though he slay me, kahit ako'y patayin ng Diyos, yet I will trust in Him. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang ilan mga minamahal, katulad nung nakasabit mga minamahal, sa bundok, na talaga nga nakakapit. Sabi ng tinig, bumitaw ka. Nung mamamatay na, naghanap na ng ibang Diyos. Amen? Hindi dapat ganoon ang sinasabi ni Job, mga minamahal. Though the Lord will slay me, yet I will worship Him. I will trust Him. Buong buhay ako'y magtitiwala sa aking Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya mo bang gawin yan, mga minamahal, na sa gitna ng patay at buhay, kaya mong bitawan? Amen? Sa totoo lang, nangyari yan sa amin, hindi sa pagmataas. Nung nagkaroon ng chicken pox, yung aking yung aking panganay. Sabi nung mga nagsasabi, lahat ng mga katabi namin bahay, namamatay yung bata na may chicken pox. Meron din yung aming baby. Amen? Matagal na hindi lumabas yan. Amen? Wala, matagal namin baog yung aking mga sweetheart. Pero nung dumating yan, mga minamahal, pinasalamatan namin ang ating malaban. Ito na dumating, nagka-chicken pox. Namamatay ang mga may chicken pox. Sabi ng aking mga sweetheart, ang aking mga loved ones, sabi nila, pag ilabas niyo yung batang yan, dahil sa linggo noon, amen, pag inilabas yung batang yan, mamamatay ang batang yan. Amen? Dahil hindi daw pwedeng mahanginan. That time, nasa sipnas tayo. Amen? Sabi ng mga sweetheart ko, siyempre nanay, baka mamatay, delikado. Sabi ko, kung karamdaman ko nga, pinagaling ng Diyos, sakit ko sa puso, ngayon pinagaling ako, yan, chicken pox lang, hindi kayang-kaya pagalingin ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi mo ilalabas ang bata yan at dadalo tayo, mamayang hapon, mamamatay ang batang yan. Bluntly saying, amen? Dumalo kami, mga minamahal, nandun ang takot. Ang ginawa ko, iniwanan ko sila sa sulok, pumunta ko sa harap, habang nagpupuri, praise the Lord, lundag ng lundag, nagpapawis na nagpapawis. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag may karamdaman ng mahal mo sa buhay, hindi po pwedeng lulugo-lugo ka para may pakita po may karamdaman ng mahal mo sa buhay. Kailangan ipapuri mo. Amen? Todo. Para makita na may karamdaman. Hindi kundi malaman ng lahat na bagamat may karamdaman mahal mo sa buhay, buhay ang Diyos at makapangyarihan. Kayang magpagaling ng iyong mahal sa buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, nung ginawa namin yan mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain, siyempre, lay hands. Maya-maya habang nandun ako sa may stage, mga minamahal, sa stepnas noon, tumatakbo ang aking mga sweetheart. Sabi niya, Papa! Sabi ko, naku, patay na yata. Amen. Pero sabi niya, si Lingling, magaling na. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yun ang gustong makita ng Diyos na pananampalataya. Mabuhay, mamatay. Hindi ka dapat natatakot dahil pinagtitiwalaan mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag katulad ka nung tao na nahulog, mga minamahal, at sabi niya, bumitaw ka. Ay sabi niya, hindi yan ang gusto ko. Wala na ibang Diyos yan. Hindi ganoon ang totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya sa mabuhay, sa mamatay. Nagtitiwala tayo na ang Diyos hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Anong ginawa ni Haring David, mga minamahal?
Dahil sometimes, ang mahirap dito, sometimes, nakakainggit ang mga buhay ng mga di naglilingkod sa Diyos. Tayo, palakpak ng palakpak. Yung kapitbahay natin na umuusig pa sa atin, di kotse, di air condition. Mama sa gabi, ang init-init, paypay tayo ng paypay. Sila ang kasarap-sarap ng buhay. Di ba nakakainggit? Pero pagdating ng lingkod, di natin kasama. Tayo para pa ng palakpak. Nangyari yan sa buhay ni David. Lahat ng nakaranas yan, sumigaw ng praise the Lord. Sa totoo lang, ikaw, tuyo yung utak o ulam mo. Kayo, presidor, umaga, tanghali, gabi. Sila, pasarap-sarap, umurhon, mando ng lahuya. Amen? Kasarap na mga ulam. Pero tayo, sometimes, wala pang bigas. Sometimes, ni pamasahe nga wala eh. Di ba? Kaya ang ilan naiinggit, mukhang mas masarap yata ang buhay ng hindi Kristiyano kaysa sa Kristiyano. Nakakaisip mga minamahal. Ano ba yan? Yung mga iba, mga minamahal, naka-spaghetti. Ako, balot na balot, mahaba ang damit, mahaba ang buhok. Pero sila nagdidisko, tuwan-tuwa doon pag nagdidisko. Ako nandito, fasting. Umaabot sa buhay ng Kristiyano, naiinggit tayo sa buhay ng makasanlibutan. Pagsabihin mo sa akin ngayon, hindi totoo yan, brother. Pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Pero maraming Kristiyano ang talagang naiinggit sa buhay ng makasanlibutan. Yan ang dahilan kung bakit ang kanilang paggising sa umaga para pumuri, hindi para pasalamatan ng Diyos, kundi nagiging burden sa kanilang buhay. Para bang parusa, para bang isang pabigat sa kanyang buhay ang magpuri sa Diyos. Bumunta sa banal na gawain, magawa ng kabanalan, lahat ng tinuturo, para bang napakabigat at hindi ganun kadaling gawin, mga binamahal. Bakit? Sapagkat naiinggit tayo sa kung anong ginagawa ng makasanlibutan. Amen? Aminin natin sa hindi, totoo yan, mga minamahal. Pero anong sinasabi ni Haring David, mga minamahal, ating basahin, Aklat ng Awit, 73, talatay 2 hanggang 4, italon sa 27 hanggang 28. Amen. Aklat po ng mga awit, kabanatay 73, talatay 2 hanggang 4, talon sa 27 hanggang 28. Ito pong nakasulat. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos nahiwalay. Ang mga hakbang ko'y kamuntinang nangadulas, sapagkat ako'y nanaghili sa hambog nang aking makita ang kaginhawahan ng masama, sapagkat walang mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Sandali. Tingnan nyo? Sabi niya, sabi niya, no, my feet were almost gone. Yeah, my step had nigh slip. Nadulas ako, muntik na. For I was envious at the foolish. Naiinggit ako sa buhay na makasanlibutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Sabi ng Biblia, masamang magsinungaling. Lahat magsabing amen. Amen. Lahat ng naiinggit minsan sa buhay na makasanlibutan, sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Totoo yan! Normal yan! Pero ang sabi ni Haring David, si Haring David nga mga minamali, talaga nainggit. Sabi niyan, and when I saw the prosperity of the wicked, yung mga taong masasama, sila tuloy ang dami-dami, mali-maliit ang pera. Amen. Ang dami nilang kayamanan. Sinong hindi maiinggit, mga minamahal? Amen? Amen? Kaya anong ginagawa ng iba? Mas maganda na lang yatang maging masama na rin tayo. Amen? Mas maganda yata na tayo wag na lang dumalo. Amen. Pero anong sinabi ni Haring David? Sabi niya, I was almost asleep. Yung my feet, nadulas. Ituloy natin mga minamahal. Anong sabi niya mga minamahal? Dito po sa 27. 27 hanggang 28. Sapagkat narito, silang malayo sa iyo ay mga lilipol. Iyong ibinuwal silang lahat na nangakikiapid na nagsisihuwalay sa iyo. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos.
Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa Diyos na buhay. Amen! Ang sabi niya, mga minamahal, totoo, naiingit ako sa kanila, muntik akong nagkamali. Pero, isang bagay ang aking natutunan, sabi niya, na sila lahat, bagamat sila'y malaya, sila'y masagana sa buhay, masasaya sila, pero sa dulo, sila'y mapapahamak. Mabuting bagay ang sa akin ang lumapit sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Bagamat yung aking kapitbahay masarap ang ulam, walang panahon sa Diyos. Mabuting bagay para sa akin ang laging dumalo sa banal na gawain. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Pagtawanan man ako ng aking kapitbahay at ng aking kumpare, yun! May manganganak ka na naman sa binyag, nakabarong ka na naman. Pagdala mo ang Biblia, ano yan? Praise the Lord, hallelujah ka na naman! Pinagtatawanan tayo, mga minamahal. Hindi natin pinapansin. Bakit? Isang mabuting bagay ang lumapit sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinagchichismisan tayo sa kapitbahay, mga minamahal. Yung taong yan, walang ginawang praise the Lord, hallelujah. Wala naman nangyari sa buhay niya. Amen! Ang ilan, mga minamahal, tinutuligsa ang banal na gawain. Ano ba yan? Ano nakukuha mo dyan sa pagsaganap ng banal na gawain na yan? Pero sabi ng Haring David, kung ikaw ay dumaranas niyan, ang sabihin mo sa kanila, whether you say it boldly in front of their face or say it unto thine heart, mga minamahal, pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Bagamat ako'y pagtawanan ninyo, it doesn't matter to me. Amen? Hindi ko papansinin yan. Mabuting bagay sa akin ang maglingkod sa aking Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alam po ninyo, mga minamahal, sa totoo lang, it's just normal pagdadaanan yung bagay na yan. Amen? Lahat kami, lahat tayo, pinagdaanan natin yan. Pero kapag ikaw ay nakalampas na sa bagay na yan, yung bang pagchismisan ka at pagtawanan, tininginingitian mo na lang. Ang tawag natin dyan, mga minamahal, nagiging manhid na tayo sa sakit na ginagawa at panunuya ng sanlibutan. Kapag ikaw na umabot sa bagay na yon, mga minamahal, yun ang tinatawag na Christian maturity. Amen? Dumating sa iyo mga pagsubok, kaya nga kapag nire-review ka, praise the Lord ka pa rin. Amen? Amen? Bakit? Christian, mature Christian. Dumarating ang bagay. Yun ang pakanasahin natin, mga minamahal. Pero paano ka umabot yan kung hindi mo pinapraktis, mga minamahal, ang pagiging tunay na Kristiyano? Ang ilang Kristiyano sa pagdating sa loob ng banal na gawain, paglabas, Kristyan. Amen? Akala mo, katulad lang ng mga hindi Kristiyano. The way ang kilos, lakad, kung paano pumuhay. Sabi ng Biblia, show them the light para malaman nila na yung kanong pagkakaiba ng isang anak ng Diyos at ang hindi anak ng Diyos. And they will glorify your Father in heaven. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sa huling bahagi, mga minamahal, malapit naman tapos, do not, kapag tayo po, mga minamahal, exploring the unexplored journey. Sa ngayon, di natin alam. Ang sabi diyan, do no other business except to ensure our connection with Jesus. Wala kang ibang business sa bagay na ito, panahon na ito, wala ka dapat ibang business, kundi siguraduhin kasama mo parati ang mahal na Panginoon sa iyong buhay. Amen? Amen? Alam po ninyo, mga minamahal, be observant of what is happening. Sabi ng mga mangangaral, lahat na ng mga tanda at ebidensya na sa Biblia bago ang muling pagbabalik ng Diyos, nangyayari na. Taggutom, tagtuyot, giyera. Amen? Father, kanyang ikapagkano ng kanyang anak sa Father. Amen? Grabe lahat doon. Papangaral ang salita ng Diyos. Internet, kayang-kaya lang yan.
saang bansa ngayon ang hindi inabot ng internet? So, the spread of the good news is worldwide, mga minamahal. So, nangyayari na lahat. Ang hindi lang nangyayari ay ang pagtunog ng pakakak ng Diyos. At yung oras na yan ay hindi natin alam. Maaring ngayon, mamayang konti, o bukas, susunod na linggo, isang buwan, o kung ilan. Amen? Kaya sinasabi, laging maghanda ang anak ng Diyos. Kung mayroon kang pinaplano sa iyong buhay para magkaroon ka ng magandang kinabukasan, walang problema doon. Amen? Pero huwag mong kalilimutang ihiwalay. Baka sa pagsagawa mo niya mamaya, mahiwalay na ang mahal na Panginoon. Dapat parating kasama mo pa rin ang ating Diyos na buhay, ang ating mahal na Panginoon Jesus. Lahat po na nakakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa ating busy work daily, mga minama, sa kapag oras na tayo po mga minama, may mga pangangailangan sa ating pang-araw-araw na buhay, ang gagawin mo, lumapit ka sa Diyos. Amen? Brother, di naman ako bibigyan ng pambili ng bigas. Amen? Amen? Pero, sa Biblia, minsan sinisingil ang mga apostol ng tax. Amen? Wala pera. Nagkapira-pira. Sabi naman na Panginoon sa apostol, punta ka doon sa, humuli ka ng isda. Nung hinuli na isda, pagka yung isdang nahuli, mayroong perlas, pambayad sa buwis. Nung naglakad ang mga apostol sa kanilang pag-share ng salita ng Diyos, doon sa area na pupunta nila, kabilin-bilin na naman na Panginoon. Huwag kayong magdala ng anuman. Amen? Dahil pagdating nyo doon, mayroong taong gagamitin ng Diyos para kayo ay pagpalain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ginaganap ang bagay na yan, nagagawa yung gustong gawin para sa ikabubuti ng buhay, pero hindi dapat nawawala o nahihiwalay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang importante mga minamahal, parati nating nararamdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ating basahin mga minamahal dito sa aklat ng Exodus, last 2 verses. Dito sa aklat ng Exodus, ang kabanata 33, talatay 15 hanggang 16. Amen. Ganito po ang pagkasabi, at sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi isa sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito. Sa 16, sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Ako ang iyong bayan, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin upang kami ay maging bukod. Ako at ang iyong bayan sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa. Amen. Palakpakan po natin na sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tinan niyo yung salita ng Diyos, ha? Sabi mga minamahal, kapag nagkakaroon ng mga pagpupuri, huwag mong hayaan matapos ang banal na gawain na hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Lugi ka. Mga minamahal, kapag uwi ka mamaya, nakatulala ka lang, lugi ka. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, and he said unto him, if thy presence, the Holy Spirit, go not with me, carry us not up thence. Kung mahal na Panginoon, kung sa trabahong yan na ibibigay mo, sinasabi mo sa akin, ay pupunta ako doon at hindi kita makakasama, iiwanan mo ko doon, huwag mo na akong pasampahin doon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? See? Mahal? Sometimes meron tayong mga plano sa ating mga buhay na kung dahilan gusto na natin na nasunod at hindi ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kapag hindi nangyari, sumasama ang loob natin sa Diyos. Mga minamahal. Pero sa totoong tunay na Kristiyano, mga minamahal, ang inuuna at napakahalaga sa Kanya, manatili ang presensya ng Diyos sa Kanyang buhay. Kung yung kayamanan na ito, nakikita ko'y kasarap na buhay, ay naibibigay mo sa akin, pero pagdating ko doon, mawawala naman ako sa iyo, mahal na Panginoon. Huwag mong ibigay sa akin yan. Dahil mas mahalaga ang banal na presensya mo sa aking buhay.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! See? Ano bang kahalagahan ng presensya ng ating mahal na Panginoon? Kaya bakit sinasabi parati natin beloved preacher, sinasabi ng ating mga beloved mga ngaral, ating mga pastor, na kapag tayo nandito, huwag kang manood. Amen! Kapag nagpupuri-pumuri ka, pag kinausap mo malapayon, kumilos na malapayon sa kalagitan, kausapin mo ang Panginoon, magsumbong ka sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapayon. Amen! Bakit? Ang sabi ng talata, mga minamahal, lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. For wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight. Kapag nasa atin pala ang banal na presensya ng Diyos, makikita ng maraming tao na tayo, mga minamahal, ay kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, of all people, millions, sa Pilipinas, we are 114 million, pero ilan lang tayo, mga minamahal. Amen? Sabi niyan, kinahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Maaring sumigaw ang ilan. Ako yan anak ng Diyos, nakaputi, mahabang buhok. Amen, tumatalo. Pero kapag hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos, ang sabi ng talata, it is not in thou goest with us, so shall we be separated, I and thy people, from all people that are upon the face of the world. Kaya tayo nahihiwalay from all those people who doesn't serve the Lord, because the presence of God is in us. Ang banal na presensya ng Diyos ay natatanggap at nararamdaman natin. Yun ang pagkakaiba, mga minamahal, ng isang tunay na anak ng Diyos doon sa peke na anak ng Diyos. Magsuot man sila ng puting damit, magkaroon man ng mahabang buhok, magkaroon man sila ng praise the Lord, hallelujah na ganyan. Kung hindi nila nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos, you are not authentic child of God. Sorry to say that. The Spirit of God is our seal. Yan ang selyo ng ating kaligtasan. Kung hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos, dumadalo ka Miyerkules, Biyernes, Linggo, pero kapag nandito ka, ang isip mo'y malayo. Sorry to say, sinasayang mo ang pamasahe mo. Pero nandito ka na rin lang, bakit hindi mo balikan ang Diyos? Bakit hindi ka magmakaawa sa Diyos? Bakit hindi ka humingi sa mahal na Panginoon? Lord, I've been serving you for so many years. Pero bakit habang tumatagal, hindi kunti-unti kong hindi nararamdaman ang iyong banal na presensya? Same thing as the prayer of King David. Parang ang Diyos, parang napakalayo. Parang ang Diyos hindi naririnig ang pangalan mo, panalangin mo. Parang ang Diyos, parang iniwanan ka na ng mahal na Panginoon. Pero sabi niya, huwag kang tumigil diyan. Magsumikap kang maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Dahil ito ang selyo ng iyong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ito ang dahilan, mga minamahal, masasabi ng ilan, na kapag tayo po, mga minamahal, daramdam natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, isa kang authentic na anak ng Diyos. Though you are in Jesus Miracle Crusade International Ministry, kung hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos, despite all the reminders na ginagawa sa atin, pero patuloy ka pa rin nagmamatigas sa iyong puso, you are not an authentic child of God. Sorry to say, if you want to become an authentic child of God, search your heart. Do agonizing prayer. Maramdaman mo lang ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Sabi ni Haring David, anumang napakasarap na buhay, mapuntahan ko yon. Kung wala ka sa akin, huwag mo akong pataguhin doon. Mas mahalaga na ikaw, nasa akin kasama ka. Amen? Huwag mong ipagpalit ang banal na presensya ng Diyos. Hindi niya sinabing masama ang magkaroon ng magandang buhay. Pero sinasabi niya, siguraduhin mong habang nandun ka sa magandang buhay na yan,
kasama mo pa rin ang mahal na Panginoong Yesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayong natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, minsan yung pamami na mahal. Let's sing from our hearts. I love you, Lord. Hallelujah. For your mercy never fails me. And all my days I've been holding your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. From my life you have been faithful, and all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I love you. You have let me feel the fire in the darkness. You were close like no other. I have known you as a father. I've known you as a friend. And I worship in the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. mga minamahal, tingnan niyo ngayon mga minamahal, sino ang hindi pumapatak ang luha ngayon? Sino ang parang nanonood lang? Sino ang Kristiyano na hindi man lang magawang pasalamatan ng Diyos? Kapatid, unti-unti ka nang lumalayo sa mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, ang katunayan na tayo ay tunay na anak ng Diyos ay ang ating madama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito mga minamahal, you take for granted the presence of God. Umiyak ka para sa iyong sarili. Maawa ka sa sarili mo. In all my life, you have been. See?
hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. In all my life, you have been so good. It's every breath that I have, baby. Is the Lord of the goodness of God. And in my life, you have been faithful. Is the Lord. And all my life, you have been so good. Every breath that I am able, I will sing. Isa ng panahon na mahal, ayutan natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In all my life, you have been faithful. You thank you, Lord. And all my life, you have been so good. Every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Amen. Praise the Lord. Let us pray. Tumalayi tayo sa Diyos mo, minamahal. Sabi ng talata, sa sino mang lumalapit sa Diyos, kailanman hindi niya itinataboy. Kung sa pakiramdam mo ngayon, nalalayo ka na sa mga lapay mo, lumapit ka sa Diyos! Mayroong mga narito, kasama natin pero malayo ang kanilang puso sa Diyos. Hinihintay ka ng mahal na Panginoon sa oras nito. Pangawakan mo kanyang salita. Ano man ang nagawa mong pagkakasala, nagpapatawad ang ating Diyos. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, Tayo matutumalangin mga minamahal. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Wala kaming may tatago sa iyo. Lahat ng bagay, talustas mo. Pahapag ka sa amin, Lord. Huwag mo kami pamabayaan, mawala. Nais namin magbalik ang buhay ng walang hanggan. Tulungan mo kami manumbalik. Gusto namin maglingkod sa iyo.
Sa kahinaan namin kami unti-unting lumalayo. Ikaw ang aming kalakasan. Huwag mo kaming pababayaan. Sa iyo lang po kami nagtitiwala. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga minamahal na mga bisita. Ano man ang inyong kalagayan sa oras na ito, tanggapin niyo ang mahal na Panginoong Jesus. Lahat ng aking sasabihin niyo, ito'y pananalangin ng pagtanggap. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, kinakailangan mo ng palataya sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus. Pangalawa, dapat maghingi ng kapatawaran. Repentance. Kung ikaw ay hingi ng kapatawaran, hindi sa pari, hindi sa kung sino man tao, maghingi ka ng kapatawaran direkta sa mahal na Panginoon. Naririnig ng Diyos ang bawat hibik ng kaniyang mga anak. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, kung tapos ang banal gawain, kung kayo nais nyo magpabautismo, meron tayong mga bathrobe. Tanggapin nyo ang bautismo sa tubig. Sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, so that sins will be forgiven, and you will receive the power on high from the Holy Spirit. And the fourth na reglamento ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan ang sinasabi ng ating napag-aaralan ngayon. Tatanggapin mo ang banal na presensya ng Diyos. Hindi lahat ng may gusto na ganun-ganun lang, darating yan. Napakasilan ng banal na presensya ng Diyos. Kinakailangan siguraduhin mo talaga sa iyong puso na nais mo siyang imbitahan sa iyong buhay. At kailanman hindi kayo tatakwil ng ating mahal na Panginoon. So sa ito, sumunod kayo sa lahat ng aking panalangin, gagawin kasama ating mga beloved elders, ating beloved or the preacher. Lahat ng aking sasabihin niyo, mga minamahal, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan. Humingi ko patawaran sa lahat ng aking nagawa mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa lahat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ang pinakamamalapay na narito yung mga anak tumanggap sa iyo, tumugon sa iyong panawagan. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, ang kanilang mga panalangin tugulin mo sa mga kaparaan ng mahal na Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo, walang distansya makahadlang na iyong pagpapala sa iyo mga anak. Sa oras ito malapay ang dinadalangin namin sa pandalangin na aming ginagamit ng Barbang sa Estrada Almeida, ang mga minamal na mga manggagawa. Humingi kami patawaran mo ang aming mga kapatid sa kanilang mga nagawang pagkakasala. Gawin mo silang tuyo ni Kristiyano sa isip at katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa kanilang buhay dyan sa kalangitan, sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal. Hallelujah. At tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan, ating mga personal na panalangin. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay, ipatong nyo sa may parte ng karamdaman ang iyong kanang kamay sa iyong mga ulo. Kung sa iyo may karamdaman ka sa puso, kaliwang kamay sa parting puso, yung kanang kamay mo sa iyong ulo. At manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos sa banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon, narito yung mga anak, ayon sa salita. Kapag kami maradam sa itong Espiritu, kami makapangyarihan pala sila ang gawa ng kaaway. Source na ito sa pandalangin na aming ginagawa ng Barbang sa Estrada Almeida. Aming mga minama naman magagawasama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, stroke, high blood, kasaut in Jesus' name.
diabetes, cast out in Jesus' name, leukemia, cast out in Jesus' name, unbelief and doubts, cast out in Jesus' name, build, in Jesus' mighty name, we bind the power of darkness, mga palulupay, mga palalamig, I commit cast out in Jesus' name, mga pagbabayin sa iglesia, cast out in Jesus' mighty name, we bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo lang tayo tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay talon, huwag magbibiro. Amen? Amen. Dapat sabi ng Biblia, mga minamahal, when you pray, believe that you receive. Hindi niya sinabi, mga minamahal, when you pray, pakiramdam mo, tapos wala pa yata. Hindi ganoon. Maniwala ka at tangkinin mo na tinanggap mo na yung mga panalangin mo. Katugunan. Amen? Lahat pumuna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Yung malakas na palakpak! Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen. Amen. Praise the Lord. Diyan po yung tatapos. Yung ating pong pag-aaral sa Diyos. To God be the glory. At ayun na ko sa ating pong announcement. Narito po ang ating mga kapatid. Ating beloved Elder Brother Alben. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Sa pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Palakpakan po muna natin muli ang ating pinakamamalapayang sus, mga minamahal. Amen. At bago tayo dumako, mga minamahal, sa ating po mga regular na announcement, mga minamahal, kukuha tayo ng special offerings, mga minamahal. Ito po ay para sa mga pamasahe, mga minamahal, ng mga luluwas papunta, mga minamahal, sa Palawan, mga minamahal. Amen? Nakuha na po, mga minamahal, ang mga leaflets, mga tarpaulin, meron na po, ang kulang na lang po, mga minamahal, amen, ay ang pamasahe, mga minamahal, ng ating mga minamahal, mga kapatid, amen, patungo ng Palawan, mga minamahal. May 29, 30 to 31, 3 days, mga minamahal, krusada sa Kulyon, Palawan, mga minamahal. Amen? Sa mga minamahal nating kapatid, mga minamahal, amen, huwag nating isipin, mga minamahal, na sayang yung ating ipinagkakaloob. Hindi po, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Bahagi tayo, mga minamahal, ni Kristo. Iisang katawan tayo ni Kristo, mga minamahal. Amen? Hindi man tayo nakasama doon, mga minamahal, sa lugar ng Palawan na pagdarausan ng krusada, mga minamahal. Subalit dahil sa ating mga ipinagkakaloob, mga minamahal, amen, sumusuporta tayo, mga minamahal. Bahagi tayo, mga minamahal, tang tagumpay ng gawain ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen? At tayo po, mga minamahal, amen, hawakan po natin yung ating pong mga ipagkakaloob. Narito po ang ating pong beloved elder, beloved Brother June Amaro, upang ipanalangin po yung ating pong special offerings, mga minamahal. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Upo na at mapagpalang naman sa langit. Mahal na pa yun, Jesus. Maraming salamat. Mahal na pa yun, Jesus.
na doon sa mga nagkakaloob. Amen. Ito po mga minamahal. Amen. Sacrificial giving, mga minamahal. Amen. Nalulugod po ang mahal na Panginoon. Amen. Ibabalik ng mahal na Panginoon, billion, trillion times, mga minamahal. Amen. Sa bawat mapagbigay ng mga anak, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, suportahan po natin yung ating pong Bible study, mga minamahal, sa araw po ng Martes. Amen. Sa Barangay Tubag, mga minamahal. Sa Tamundong Residence po yan, mga minamahal. Amen. Pumunta po tayo, mga minamahal. Hindi man tayo choir, mga minamahal. Wala man tayong gampanin. Amen. Suportahan po natin, mga minamahal. Amen. Sumama po tayo, maghayo muna bago pumunta sa doon po sa Bible study, mga minamahal. Amen. At araw po ng Huwebes, mga minamahal, sa Barangay Kalumbuyan. Amen. Road 3, mga minamahal. Road 3 sa De La Cruz Residence, mga minamahal. Sa bahay po ng ating pong beloved Sister Gemma De La Cruz po, mga minamahal. Amen. Punta po tayo, mga minamahal, lalong-lalo na doon sa mga nakasulat yung pangalan doon sa mga grupo. Amen. Tuesday group and Thursday group, mga minamahal. Amen. Suportahan po natin yan, mga minamahal. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga regular na announcement. Amen. 3 times a week po, mga minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules alauna hanggang alas 5:30 ng hapon, at sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, magsisimula po ng alas 9 ng gabi at matatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula ng alas 9 ng umaga at matatapos po ng alas 3 o alas 4 ng hapon, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, 10 piso, 5 piso, idaan po natin dyan sa information para po yan sa TV program and radio program. Manood po tayo ng programa, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, PTB 8, mga minamahal. Amen. Araw po yan ng Sabado, alas 10:30 ng gabi hanggang hating gabi po, mga minamahal. Suportahan po natin, amen, at i-share yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Manalangin po tayo dyan sa ating pong kinaupuan, mga minamahal. Amen. Sa mga nais magpalehans, mag-pray muna tayo dyan, mga minamahal. Amen. Bago po tayo pumunta sa harapan. Amen. Handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. Meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel. Lumapit lamang po tayo sa ating pong beloved Ate Vincier, mga minamahal. Amen. Handa po nila tayong paglingkuran, mga minamahal. Meron tayong mga katanungan, meron mga about spiritual, mga minamahal. Amen. Hindi gumugulo sa ating mga isipan, hindi natin mabigyan ng kasagutan, hindi malinawagan, mga minamahal. Amen. Lumapit lamang tayo sa ating pong beloved Ate Vincier, mga minamahal. Amen. At sa mga baguhan po, mga minamahal, amen, lagi po tayong dumalo, mga minamahal. Amen. Upang madagdagan yung ating pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya, ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. At kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Mahigpit na pinagbibilin sa bawat isa sa atin na wag tayong umabsent, na wag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen. Kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon, wag tayong umabsent. Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen. At may practice po, mga minamahal, amen, ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir after ng closing prayer, mga minamahal. Amen. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po, mga minamahal, ay tumayo. Tayo na po sama-samang magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin sa araw nito. Narito muli, mga minamahal, ang ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro, upang tayo pangunahan, amen, sa ating pong closing prayer.